Tumatanda na may patunay, di ba? Tunay na tunay sa buhok, ayun. Ako pala si Silvestre Rambo Laban. Rambo. Nung nabubuhay pa yung mga Jotaro sa DCRH, doon kasi ako 89, buhay pa si Louis Beltrano, si Louis Caloy, anak ng baka. Di ba? Kung taga-subaybay dito ni Caloy Beltrano, ng DCRH pa doon, dito sa FG sa Makati. Kaya binansagan ako Rambo. Bakit? Kasagsagan ng pelikula ni Sylvester Stallone. Sylvester kasi, ang pangalan ko Silvestre. Nung nagre-report ako sa DZRH, panay-report ko, yung nabubuhay pa rin si Chadeli Magpayo. Ang inyo, Chadeli. Yung mga abiting nakaka-relate dito, yung mga nakikinig sa DZRH. 88, 89 pa ako sa DZRH na ako dito pa sa Makati. So nung kasagsagan nun, tinawag ako nung nag-report ako, Silvestre. Doon ako binansagan nila Jotaro, yung buhay ng mga Rambuan yung ano eh. Hanggang nang tuloy-tuloy na sa kanyang Chadeli. Kaya Rambo ang tawag sa akin. Silvestre Rambo Labay. Medyo tumatanda ka. Kaya yung speech ko, babasahin ko para at least mag-sunod-sunod. Minsan nakakalimutin at napangganito na radyo. So tututok lang ako sa radyo. Meron na kasi ngayon tele-radyo, di ba? Dati, ang pinapakinggan, radyo pag radyo yung boses talaga ngayon. Kasi tele-radyo, makikita nyo na rin sa DCWB, DCMN, ngayon, na sa S30, at DCRH, sa amin, DCXL, ngayon sa DCXL, RMN. Tele-radyo na, makikita nyo na. So, hindi na ka na makakapandaya na. Dati, tunog lang po pwede na. Ngayon, hindi, kailangan makikita ka. Sunog, dati, kahit na nasaan ka, pwede ka mag-report ng sunog. Dahil, ano-ano lang. Ngayon, hindi kailangan nasa site ka at makikita. So, marami na mga pagbabago. Mahigit na 3 dekada na, no? Akong nagkatrabaho kasi 90s pa. Kaya may patunay. Hindi ko na sabihin. Kitang-kita naman sa ebidensya. No? Bilang isang mamamahayag. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging isang mamamahayag? Ano ang tunay na layunin ng pamamahayag sa panahon ngayon? Kasi ngayon, may mga vlogger na rin. No? Malaking tulong, at least meron dito vlogger. Malaking tulong din yan. Ang pamamahayag ay hindi lang basta tungkol sa pagbabalita. Bibigyan ka ng reporter na, no? Ito ay tungkol sa pagpapahayag ng katotohanan. Ito ay tungkol sa paggamit ng isang boses upang magbigay tinig sa mga walang boses at ipaglaban ang katurunan sa isang mundong puno ng pagkawatak-watak. Yan ang problema eh. Nagkakawatak-watak. Wala tayong pagkakaisa. Siguro yan isa rin dahilan kung bakit sinasabi ang bansa natin tayo mga Pilipino hindi umasenso. Kasi wala tayong pagkakaisa. Kanya-kanya. No? Siguro yun isa rin ng dahilan. Kadagaling ko lang sa Japan, 8 days ako nagbakasyon ako doon. Nakikita ko yung mga hapon. Yung pagiging unang tapat, pagkakaisa nila, yung pagiging honest, yun nakikita ko siguro yung dapat matularan din natin sa kanila. No? Yung pagiging workaholic, pagiging tunay na nagsiservisyo talaga. Bilang isang veteranong broadcaster ng DZXL 553, nagkaroon po ako ng mga pribilehiyong magbahagi ng mga kwento. Kwento tungkol po sa overseas Filipino workers, mga sakripisyo ng mga mahihirap, at mga tagumpay ng mga ordinaryong Pilipino. Ang mga kwentong ito ay hindi lang basta't balita. Ito ay pagsusulong ng pagbabago.
Marami tayong natutunan, marami akong natutunan sa mga overseas Filipino workers. Pero hindi talaga natin nabibigyan ng tunay. Tinaguri natin bayani ng mga bansa, pero hindi talaga nararamdaman nila. Sana mararamdaman nila. Ngunit sa panahon ngayon, mahirap malaman kung alin ang totoo at alin ang hindi. Laging puno ng impormasyon ang social media at hindi lahat po ng ito ay tama. Kaya ang hamon sa atin bilang mamamahayag, hamon din sa akin ay manatiling tapat sa katotohanan. Kailangan lang po natin yung ibabalita natin, katotohanan. Totoo. Kahit man gaano kalito, dapat totoo. Galing sa puso natin. Balik na rin man tayo, wala tayong dapat ay pangamba. Dahil totoo yung ating ibinabalita. At magiging tapat na po tayo sa ating trabaho. Hindi lang basta magbigay balita, tayo po ay may kapangyarihang magbago ng pananaw at magdulot ng pagbabago sa ating lipunan. Ang tinutukoy ko po ako bilang isang broadcaster sa radyo. So ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa radyo. Kaya mayroong mga photography, mga expert, sila na po basta sa akin tungkol po sa radyo. Sa aking karera, naranasan ko po ang epekto ng pagbabalita. Minsan, mga kwento ay hindi lang basta impormasyon. Sila ay pinagmumulan ng lakas at inspirasyon sa mga programa ko. Tulad, meron po kasi itong programa ngayon eh. Ngayon, medyo nagkaroon ng nagbago ng reprogramming. Unang radyo, unang balita at straight to the point. May ako nag-host doon. Natutuhan ko po ang bawat kwento na ating kino-cover ay may epekto po sa buhay ng tao. Napakahalaga po yun. Kung tayo po ay magbabalita, dapat ang isipin natin para tayong mga guro. Dapat ito ay na-educate sila. Meron silang natutuhan doon sa ating ibabalita. Ngunit ang tunay po na halaga ng pamamahayag ay nasa serbisyo sa tao. Para sa akin, ang pagiging mamamahayag ay hindi lang tungkol sa pagiging sikat. Sikat ako. Parang si Ray Langit, di ba? Paring Kaloy! Di ba? Ginagaya na yan, parang boses ni Paring Ray Langit. Ang layunin ko ay laging magbibigay serbisyo sa mga tao. Magbibigay boses sa mga hindi naririnig. Ito ang aming misyon. Maglingkod, magbigay kaalaman, at magtaguyod po ng pagbabago. Yun ang pinakamahalaga. Magtaguyod ng pagbabago. Dapat itong pagbabalita ko, hindi lamang po basta't balita. Dapat ito'y maramdaman ng tao. Ito'y may pagbabago. Maramdaman nila at sila mismo ay mabago. Nag-extended po ako sa pag-arte at naranasan kong gumanap sa pelikulang Badge of Honor to serve and protect. Natutunan ko rin na sa bawat kwento, kahit anong medium, may kapangyarihan itong magbago ng buhay. Ang pinakamahalaga rin ay ang layunin, magbigay inspirasyon at magturo. Sa bawat kwento ng ating ibinabahagi, may kaakibat na responsibilidad. Responsibilidad na ipaglaban ang katotohanan, maglingkod sa nakakarami at magdulot ng pagbabago. Ang pagiging mamamahayag ay hindi lang trabaho. Ito ay isang tungkulin. Nais ko pong iwan sa inyo ang isang bagay
sa mundong puno ng ingay. Naalala ko tuloy-ulit, balikan ko, puno ng ingay. Sa Japan kasi, kapag umingay ka, pagpasok mo sa train, di ba? Sino nakapunta dito sa Japan? Siguro maraming na ito rin. Ayan. Pagpasok nyo pa lang sa train, kailangan i-silent ko eh. Di ba? Bawal ang ingay. Pwede doon sa Shiba, Tokyo, pwede pag sa... Pero pag sa loob, bawal ang ingay eh. Kakalibig ka kahit sikabay. Kaya nung ako, mahal na araw, halos araw-araw sa kanya, mahal na araw eh. Talagang tahimik, no? Mataramdaman mo talaga tahimik. Pagbalik ko rito na yun, puno ng ingay. Tayo ay dapat maging tinig ng katwiran. Kailangan natin magtanong, magbukas ng mata sa mga mali. At lalong-lalo na, magtulungan po para sa pagbabago. Ito yung pinakamalaga. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalita, ito ay tungkol sa pagpapabuti ng ating lipunan. Dapat meron tayong tinatawag na dugong nasyonalismo, yung pagiging makabayan. Sino ba sa atin ngayon na kapag tinatatan lupang hinirang tumatayo pa? Ilan na lang siguro. Yung iba, pag tinatatan lupang hinirang, lumalakad pa rin eh. Di ba? Wala naman nakakita. So nandoon dapat yung nananalaitay sa atin. Kahit walang nakakita, tayo bilang paggalang. Ang pamamahayan po ay hindi isang trabaho. Ito ay isang misyon. At bilang mga mamahayag, tayo ay may kapangyarihan na baguhin ang buhay ng tao at ang ating bayan. Maraming salamat at magpapalain tayo ng Diyos makapangyarihan sa lahat.